70 araw bago ang halalan sa Mayo, nagdaos ng security briefing ang Commission on Elections at Philippine National Police ngayong araw upang talakayin ang sitwasyon ng kapayapaan at kaayusan sa bansa kaugnay ng nalalapit na halalan. Sa nasabing pulong na pag-usapan ang mga loopholes o butas sa pambansang seguridad at ang posibleng pagbabago sa classification sa ilang lugar na nasa ilalim ng areas of concern dahil sa mga naitalang karahasan nitong mga nakalipas na araw. Ito po ay security briefing ng mga kaganapan, mga pangyayari, general peace and order situation ng ating bansa. Tinignan din natin yung mga ilang loopholes at saka yung mga dapat na adjustment na ginagawa pa. Una sa mga recent na pangyayari din ng karahasan na sinasabi natin na mukhang yung dating 38 areas of concern baka pwede na magbago. Kabilang sa mga insidenteng ito ang pamamaril sa re-electionist Vice Mayor ng Maguindanao del Sur na si Omar Samama noong February 24. Ang pagpaslang sa dating alkalde ng Lumbaca, Unayan, Lanao del Sur na si Abdulaziz Tadwa Aloyodan noong February 26 at ang pananambang sa convoy ni dating Langiden Mayor Artemio Billy Donato sa Abra nitong February 28 kung saan dalawang nasawi kabilang ang punong barangay ng Kilyat Langiden. Sa diskusyon natin kanina, mukha namang wala pa talaga na malalagay sa COMELEC controlled area. Maliban na lang kung pagdatingan yung mga reports galing doon sa mga lugar na hindi pa nagsasubmit kung meron silang i-rekomenda na COMELEC controlled area. Like for example, at ito ay hindi po ito or preempting yung action ng COMELEC o ng PNP. Yan nangyaring pag-ambush sa Pilar Abra. Dati na po namin nilagay ang Pilar under COMELEC control. Ibig sabihin may kasaysayan na po siya ng karahasan dati kung kaya pumasok sa picture ang COMELEC at nalagay sa COMELEC control lalo na nung panahon ng barangay at SK elections. At sana nga yung mga recent na pangyayari dyan ay hindi maging dahilan upang muli ang COMELEC ay mag-intervene at ilagay sa ang isang area under COMELEC control. Hindi pa masabi ni Garcia kung bababa o tataas ang bilang ng mga lugar na nasa ilalim ng areas of concern dahil patuloy pa nilang hinihintay ang report ng 6 na lalawigan kasama ang BARM. Hindi pa sinasabi ng PNP sapagkat may mga ilang areas pa na Regional Joint Security Command Center ang hindi pa nakakapag-submit ng kanilang pinaka-updated na report. For example, we're expecting a 300-page report from the Bangsamoro kung ano talaga ang tunay na kalagayan doon sa Bangsamoro. Samantala, ayon pa sa poll body, umabot na sa 29 na election-related violence ang na-validate na ng PNP. Bukod dito, mayroon pang 12 hanggang 15 kaso na kasalukuyang biniberipika. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority.